Anyways, who can still remember the key verses I shared to you last night? Sino? Ha? Wala nang titingin sa notes. Kailangan nasa puso. Yan eh. Ano? Ha? Tayo kung sino nakakaalala. Ha? Huwag niyo ilalagay sa screen. Sino? Tayo. 1 Corinthians 25:31. Either English o Tagalog. Anong either po? Hindi one. First. 1 Corinthians 25:31. Kompleto ba? Hindi. Ulit. Last try. 1 Corinto 25:31. Mali. O, sino? Magta-try. Uno Corinto, Gister, try uno. Almost. Ulit. O, yan. Wala nagtatas eh. Ulit. 1 Corinthians 1 Corinto 25:27. Mali. Ha? Hindi, wag na si Joy. Who? Sino? Oh, Susan. Hindi na yun Wala, babasahin. wala. Di ba yung Corinthians? 1 Corinthians 9, 23 to 27. Okay, tama po ba? Tama. So you win for yourself 500. Oh, ayan. Ha? Okay. Kulang eh. Ha? Oh, see? Nabasa na, nakalimutan pa. Okay. O, isa pa? Ha? Oh, pwede. Sabi, pwede. Dami yan, ha? Okay. Ang ating lecture today is about a woman. No? Siya ay isang black American. Nag-pray na naman tayo kanina eh, no? Nag-pray na si Pauline eh. Ano yung prayer ni Pauline? Oh. Ha? Ano yung pinag-pray niya? Bigyan kayo ng strength and wisdom. Okay, very good. Another 500. Oh. See? Ha? Hindi. Oh, isa pa? Okay. Pero I want to go back to what we sang kanina, yung complete. Kasi alam nyo, when we sing, hindi basta lang kinakanta. Dinadama mo yung mensahe nung kinanta natin complete. O ano ang main theme nung kinanta natin na complete? Oh, yan. Kasi ibig sabihin niya, we just blurt out words and sing without thinking really deeply. Ano ba yung message nung kanta? Para sa akin, para sa iyo. O ano yung main point nung kanta? Ha? Oh, meron na, ito ang price, kaya hindi na lang. Ha? Pero ito, galing na Singapore to. Ha? Ito yung asin galing sa Himalaya Mountain. Mas mahal to sa 500. Ano? Ha? Tingnan natin muna. Ano sabi diyan?
yung merong all my fears. I know your love dispels all my fears. Every one of us, day in, day out, experiences some form of fears. Right? Ha? Pagka kayo hindi nakakaranas ng fear, wala kayo dapat dito. Nasaan kayo dapat? Nasa sementeryo na. Ha? Candy. Ha? Okay. Ha? Hindi, tama. Hiningi Dito ako. Ha? Okay. Ngayon, in any form, kung minsan may fear ka sa anak mo, may fear ka sa pamilya mo, may fear ka sa trabaho mo, may fear ka sa health mo, may fear ka sa buhayan. Di ba? Pero lahat ng yan, tama yun, totoo yun. Di ba sabi ko sa inyo, no matter how righteous you live, we are not exempted from fears. But, meron tayong pangontra. Ano yung pangontra natin? Yung pag-ibig ng Diyos. Meron pang sinasabi dyan. Yan, through the storm. Alam nyo, ano mang problema, parang bagyo sa buhay yan eh. Di ba? Niyayanig tayo. Nagugulo isip mo. Yun. Okay? Ayun yun. Nagugulo ang conscious mind mo because of what storm can bring to your life. Pero ano sabi doon? Despite the storm, I will hold on. Hold on. Hindi ako bibitaw. Kasi ang God, He will never let us go out of His hands. Lagi tayo. Ang problema, kung minsan, ang Kristiyano, ang bumibitiw. Okay? Sa mga problema, sa mga bagyo. And because of that, ano meron tayo? Sa Panginoon. Ha? Ano, susunod? What will you have if you have complete trust, confidence in God? You will have what? Ha? Hindi, may faith ka nga. Kaya ka nga may complete trust eh. You will have what? Letter P. Ha? Dahil nga. Peace. Peace. Wala na eh, ha? You know, part of my lecture is about this. Kaya lang, we will contrast it between man's will and God's will. Okay? At yung sinatanong ko sa inyo, ito ay isang Black American na pinanganak sa Tennessee sa isang pamilyang mahirap. Dahil sa kahirapan nila, yung magulang niya, ang anak 22 lang. Mahirap kasi kaya bumawi sa anak. 22! Ayan. Si Wilma Rudolph. See? Pang-20 siya sa 22 anak. Yung 22 anak, yun ang bilang ng apo ni Dory eh. Pero siya, mga kapatid niya yan. Okay? Pagkatapos, at the age of about 4 years old, nagkaroon siya ng double pneumonia. Alam naman natin ang ibig sabihin ng pneumonia. Yan ay sakit sa baga. At yan ay nakakamatay.
Hindi lang yun, nagkaroon siya ng scarlet fever. Yung scarlet fever, yung napakataas na lagnat. See? 4 years old. Pero siya, pinanganak siya na normal. Kaya lang, alam niyo nung araw sa Amerika, hindi naman ganun ka-healthy sa Amerika nung araw. Kaya marami rin mga sakit. At hindi nakaligtas si Wilma Rudolph. At dahil siya nagkaroon ng pneumonia, ng fever, nagkaroon siya ng paralyzed left leg. Yung kanyang kaliwang binti na paralyzed. Sabi nga nagkaroon siya ng polio. If you were Wilma at age 4, if you were the parents of Wilma, what will you feel? Diba? Pero ito maganda, yung point number 3. Her mother told her that she could do whatever she wanted to do. Yan title niya ni Become What You Want to Be. With her life. Sabi ng mother niya, Wilma, don't lose hope. You can do whatever you want to do and be what you wanted to be. See? So, tayo, human as we are, meron tayong ganyang mga sitwasyon. No? So, ang mga anak natin, they can draw strength from us sa mga ipapayo natin sa kanila. Okay? Ano sabi nung mother ni Wilma? Magkaroon ka lang nito. I-highlight natin yon. What you needed to do was to have faith, persistence, courage, indomitable spirit. Ano ba sa Tagalog yung indomitable spirit? Yung hindi ka suko. Okay? Iba sa ibang mga tao, ang problema, isa lang sumusuko na. Di ba? Ano yung una? Na dapat meron si Wilma? Ha? Sino maglalakas? Faith. Oh, wala nang premyo yun. Susunod. Persistence. Pangatlo. Courage. Pang-apat. Indomitable spirit. Never give up. Okay? So, ano nangyari? Point number 4. Yan. Yung nanay niya, siyempre, walang nanay na makakatiis sa anak di ba, Dory? Susan? Di ba? Mampuring? Oh, baby? Oh, Cosme? Oh. Romy, hindi pa. Wala ka pa anak Ha? Hindi ba? Ate Piling, walang magulang na makatitiis sa anak niya. They will do everything they can for their children. So, ano ginawa ng nanay niya? Humanap ng doktor na nag-develop ng tinatawag na rhythmic stride. Ibig sabihin ng rhythmic stride, hindi naman yung pagkakasipolyo ka, maglakad ka, ganun Di ba? So tinulungan siya na kahit na siya paralyzed ang left leg, nakakalakad ng maayos. Okay. Point number 5. At age 13, sino sa inyo 13 years old? Or almost 13? Ayan, no? Okay. Si Wilma, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan. Saan? Sa pag-awit? Pagtula? Pagtakbo, imagine. At age 13, hindi niya magamit ng left leg niya. Yet, she wanted to run. She wanted to run. Yung ating poster talagang nanghihina na kagad. She wanted to run. And she participated. And she was very consistent. Consistent siya. Lagi siyang huli. Lagi siyang huli. Consistent. Pero, hindi siya sinukuan ng loob. Point number
6. Wilma never gave up. With the help of a coach named Ed Temple, she trained so well that she went to the Olympic Games. See? Dahil sa tulong, dahil sa pagsasanay ng kanyang coach, siya ay nagsimulang tumakbo ng normal. At siya ay nag-qualify na makasali sa Olympic Games noong 1960. See, noong 1960. At dahil sa kanyang persistent spirit, Wilma became the first American woman to win 3 Olympic gold medals in 1960 Olympic Games. Imagine that. Hindi ba? Yun ang sinasabi ko na human side. No, human side. Wilma wanted to become a champion. Hindi lamang basta Wilma wanted to run, but he wanted to run, finish the race, and win how many gold medals? 3 Olympic gold medals. See? Ang ganda ng story yan. Yan ay lesson namin sa grade 5. Grade 6. So si Solen, pag-aaralan namin ni Solen yan. Become what you want to be. Hindi naman sinabi sa kasaysayan niya kung siya ay Christian, no? Or churchgoer. Kasi ang highlight doon, yung success story ni Wilma Rudolph. Meron tayong mga desires eh. So ano ang desire ni Wilma? Okay. Tumakbo, manalo. Like Wilma Rudolph, every person has a purpose in life. Di ba? Ako, hindi naman kaila sa inyo. Nababanggitin niya po sa Ribo. Early in life, I wanted to be the President of the Philippines. Ang inabot ko lang, Vice President ng PTA doon sa eskwelahan namin. Kaya nag-aral ako ng political science, nag-aral ako ng education, nag-minor ako sa economics, nag-aral ako sa UP, pero kumandidato ako. Aray. Yun. Hindi ako natalo. Ano ako? Nadaya. Nadaya daw ako eh. Alam niyo, natalo ako ng isang boto. Hinahanap ko kung sino yung mga hindi bumoto. Binoto mo ba ako? Oo. Oh, yun. Hindi ikaw yun. Meron tayong gusto sa buhay eh. Si Dr. Mary, I believe early life, she wanted to be a doctor. Hindi ba? Early in life, you wanted to be a nurse, a basketball player, a swimmer. See? A teacher, si Ate Puring, 19 years old pa lang, nagtuturo na yan. Or baka 14 years old, nagtuturo na siya. Una sa Sunday school. 12 years old, Sunday school teacher na siya. See? At yung mga tinuruan niya, hanggang ngayon, hindi nila malimutan yun. See? Tapos, 19 years old sa public school. Or 20. 20 years old, public school. Hanggang ngayon, teacher pa rin siya. Because that's what she wanted to be, an educator. See? Sino sa inyo ang hindi nagkaroon ng goal in life? Lahat tayo meron. Kaya lang, yun yung kaya lang. No? Kaya lang. Lalo na kung tayo mananampalataya, ang mas mangigibabaw sa atin, yung hindi kung ano yung gusto mo, kundi ano ang gusto ng God sa buhay natin. Okay? At kagabi, sabi ko sa inyo, whatever you desire in life, whatever your purpose in life, it should be what? Aligned
to what God wants you to be. It's not what you want to be, but it's now what God wants you to be. If you are not a Christian, siyempre, it is what you want to be. But when you become a son or a child of God, natatabunan yon ng what God wants us to be. Di ba? And when you know what God wants you to be or to do or to pursue, God will always provide you with the right resources to achieve what God wants you to do. Bibigyan tayo ng God ng resources. Kaya yung kinanta natin kanina complete, tamang-tama po yun. When you pursue what God wants you to be or to do, God provides you the resources so that you will be able to pursue and achieve. Okay? Hindi yung ano gusto mo, kundi ano ang gusto ng God. Hindi man na yung aking message sa inyo sa prodigal son, yung 7 steps towards his downfall, nagsimula saan? Yung kung ano ang gusto niya. See? Yung prodigal son, yung young son, nagsimula yun sa sinunod niya kung ano yung gusto niya. Yung kanyang self-will na sinasabi. Alam mo dito, sa pagkatid ng camp, is that what you wanted to? Kaya kayo nandito. You know, it's what God wants you to be in this place. Hindi yan yung personal na gusto mo. Yan ang gusto ng God, na kayo ay dumalo. Ngayon, yung gusto ng God, sinunod ninyo yun. Kaya andito tayo. Sa kabila ng gastos. Hindi ba? Oh. Yung iba, alam na yun ang gusto ng God, pero sinunod pa rin kung ano yung gusto nila. Wala sila dito. Not unless naman meron kang karamdaman. Hindi ba? I hope all of us are here because you know God wants you to be here. And you know that God wants you to be here, kaya nagsikap kayo na kayo ay narito. Alam si Romy, ang agang nagbigay ng bayad niya yan. Siya unang-una, anong month yun? Oh, see? March, ha? April pa, nagbayad na siya. See? Eh, mula nung nagbayad siya, hanggang kahapon, hindi na siya nagmimerienda. Kasi pinayag niya na. Sabi ko nga kay Jojo, I really appreciate Romy. Maliwanag sa kanya na gusto niya, nararito siya sa camp. I hope, alam niya na yun ang gusto ng God. Wala siyang trabaho, no work, no pay to. Wala siyang trabaho kahapon, wala siyang trabaho ngayon, wala siyang kita. Ha? Tumulong pa siya. Bigyan ng 10,000 to, ha? Oh, siya pa nag-volunteer para ibigay yung payment niya. Ba, malaki sa kanya. Biro mo, ang naibayad niya, napakalaki. 100 pesos, no? You see, why? Because he knew God wants him to be here. Okay? Si Erica nga nasa Bicol yan A day before the camp, umuwi yun. Sabi ko, ba't andito ka na? Kasi may camp You see? Ha? Tama ba? Oh. See? Dahil may camp. Pinakilala ko kay Benny, ang ginawa niya, nag-amin ka. Okay. Let's continue. Ano yung points ko pa dyan? What does it mean to have a life with a purpose? Okay. Ako,
Pardon me if I take myself an example. Many years ago, I already have in my heart to pursue what God wanted me to do. In John 15:16. Yun ang aking life and ministry verse. See? That is my purpose in life. John 15:16. Paki-plus nga yung John 15:16. You did not, sabi ni Jesus Christ, you did not choose me, but I chose you. That you go and make, see? And bear fruit. Fruit that will last. And when you do this, sabi niya sa akin, whatever you ask in my name, the Father will give it to you. I have never asked something from God na hindi niya binigay. Okay? Ang una kong hiniling sa God, bigyan niya ako ng life partner who will share my vision and my mission. Sino binigay niya? Si Ate Puring. Yun ang una. 48 years. Eh? I love you. Then, we wanted to have our first child, babae. At may pangalan na kagad. Sino binigay niya? Si Joy. Kaya si Joy, sabi ko nga, you are the bundle of our joy for life. See? And gave us 2 sons. And he gave us 2 sons. See? Na kasama ko sa ministry. I was talking to Niles kagabi. Yung mga anak ko, lumaki sila, kasama ko yan. Punta kami ng Mindoro, Bulacan, Nueva Ecija, Batangas, Cavite. Kasama ko sila. Lumaki sila. Exposed sa aking ministry. Unang sa kotse namin, nagkakasarama kami, Volkswagen, di ba? Kasama ko yan mga yan. They grew up with me, seeing, understanding my ministry. Miskin nung ako ay nag-insurance, kasama ko yan, si Mantic, sinasama ko yan eh. Pupunta kami sa kliyente, pagtas, pag from the client, punta na kami sa restaurant, kain na kami. Kasama ko sila. Why? Kasi I'm pursuing what God wanted me to do, so He gave me resources to do exactly. See? Now, bakit mahalaga na meron kang layunin? Why is it important for us to have purpose in life? God-given purpose in life. Dapat laging God-given purpose in life. What does it mean to live a life with a purpose? Number 1, it guides your life decision. Okay? Pagka maliwanag siya ang gusto mo, yung decision mo sa buhay, i-guide ng God. It will also influence your behavior. See? Pati yung behavior mo, ugali. Alam mo, ako gusto ko yung John 15:16, tapos ang sungit ko, tapos lasinggero ako, naninigarilyo ako. Consistent ba yon? No. O, sino nagsabi ng no? Yung, saan ka? Ha? Kaya wala na akong pera. See? No. Ibig sabihin, nakikinig siya eh. It shapes your goals. See? Then, meron kang sense of direction at nagiging meaningful ang buhay mo. Hindi scattered brain ka. Hindi ka parang sanga na itinapon sa tubig, kung saan daling ka ng agos ng tubig, doon ka. Or, para kang ipa, inihagi sa taas, kung saan ka dali ng hangin.
So, mahalaga yun. Hindi pa huli, mga kapatid, lalo na sa mga matatanda, hindi pa huli na maging maliwanag sa atin ang purpose ng ating buhay. Isa lang naman ang purpose ng ating buhay, yung sinabi ko kagabi. Ano yun? Ha? Glory to God. Okay. Whatever you do, we do it to give glory to God. Walang iba kayong purpose sa buhay, kundi mabuhay that your life gives glory to God. And that is our purpose. It will guide our decision. It will influence our behavior. It will shape our goals. It will offer a sense of direction. And it will create a meaningful life. Isang buhay na masaya, mapayapa, maligaya. And you walk straight. You walk straight. Walang pipigil sa'yo. Walang magpapatigil sa'yo. Walang magpapaliko sa'yo. You go straight because very clear. Okay? Hindi pa huli ang lahat. Yung mga edad 70 pataas, hindi pa huli. This camp offers us the opportunity to make sure na we, in one accord, we adhere to the main purpose of our life, and that is to glorify God in all things that we do, in everything that we think about, we speak about. Okay? Alam niyo, merong isang sundalo, si Napoleon Bonaparte. Kilala ninyo si Napoleon Bonaparte? Yung mga umiinom sa inyo, kilala niyo si Napoleon? Ha? Alak yun. Si Napoleon Bonaparte, siya ang leader ng France. And he wanted to conquer Europe. And he was almost successful until he met his defeat. Saan? Sa Waterloo. Okay. May isang sundalo si Napoleon Bonaparte na nasugatan. Nagkaroon ng bala sa may puso niya. At inooperahan siya ng surgeon. Nung araw, walang anesthesia, di ba? Painumin ka lang ng alak nun eh. O kaya bubuhusan ng alak yung sugat. So, merong, punyal. Kutsilyo, parang ganon. Ha? Balisong, parang ganon. Kailangan siyang operahan. Sabi ng sundalo, Dok, laliman mo pa. Laliman mo. At sa ilaliman yan, makikita mo si Napoleon Bonaparte. Okay? Ano ibig sabihin nun? This soldier has surrendered his life to serve Napoleon Bonaparte. Dig deep and you will find Napoleon Bonaparte. Ganon siya committed sa kanyang purpose to serve Napoleon Bonaparte. Okay? Ganon ba tayo? Yung bulsa nga lang natin, hindi pa natin maibigay eh. May isa pang example. Isang hari ng isang small kingdom with 1,000 soldiers. Lulusubin siya ng isang kingdom with 10,000 soldiers. Ano magagawa ng 1,000 soldiers sa 10,000 soldiers? Sige nga, may magagawa ba? Wala. Pero yung hari ng 10,000 soldier, nagpunta doon sa hari. Sabi niya, para wala ng labanan, wala ng masugatan, wala ng mamatay, just surrender your kingdom to me. You only have 1,000 soldiers, I have 10,000 soldiers. Kung ikaw yung hari ng small kingdom, ano gagawin mo? Ha? Susurrender ka na, di ba? Para walang mamatay sa mga mamamayan mo. Hindi siya sumurrender. Sabi niya, let me answer your demand. Soldier, come here. Tinawag niya sundalo niya.
Yes, sir. Draw your sword. Sabi ng sundalo niya, draw sword. Kill yourself. Pinatay ng sundalo yung sarili niya. Sabi niya doon sa hari ng malaking gina, I have 1,000 soldiers ready to die for me. Yung bang 10,000 mo, sigurado ka that they will die for you? Ano mo yung hari? Umalis. Sabi niya sa mga sundalo yan, let's go back, let's go home. Why? Kasi yung sundalo nung hari na 1,000 soldiers lang, no question asked eh. Kinuha yung sword, sinaksak ang sarili. O nakita nung hari yun, nung kalaban. Hindi siya sigurado na yung mga sundalo niya, ganun. So umuwi na lang. So the kingdom was spared. Why? Because of a loyal soldier who knows or who knew whom he is serving and willing to die for the king and for the kingdom. Para mga disciples siya ni Jesus Christ. They were willing to die to fulfill the mission of Jesus Christ. Diba? That's what purpose in life can do. Yung mga decision natin will be guided accordingly. We will always do what the Bible tells us. Hindi tayo susunod sa kung ano yung legal. Susunod tayo sa kung ano yung biblical. Okay? So mga kapatid, it is never too late for us. Sa mga kabataan, it is never too early. Sa matatanda, it is never too late for us to really decide, this will be my life purpose. 1 Corinthians 10:31. Whatever I will do, whatever I will drink, whenever I drink, whenever I eat, whatever I do, it is for the glory of God. And it will eliminate so many cobwebs in your mind, in your heart. Because it will give you a clear vision. Amen? Thank you for the introduction. Now, my main message. Anong oras ba ang ating discussion group? After this, no? After the discussion, free time. They can go swimming. Wow! Tama-tama, bagong init yung tubig dyan. Mamayang hapon, meron tayong baptism. Before that, Pastor Ribo will give us his lecture and points sa ating water baptism. Ang ating water baptism, gagawin natin doon sa swimming pool, yung 6 feet. 6 feet. Ha? No. Ha? Malalaman ko, ang tunay na Kristiyano, lulutang yan. Pag hindi ka tunay na Kristiyano, mananatili ka doon. 6 feet. Ngayon, malamig yun. Kaya, when we do our water baptism, meron tayong jacket para hindi maginaw. Pag lubog nyo, may jacket kayo. Okay. Now, meron pa ba akong point doon? Ayan. Baga pa naman, Dory, no? Parang pinakikita mo sa akin yung relo mo. Ang ganda. Number 1, purpose in life will help you prioritize what is most important according to your values and beliefs. See? Napaprioritize. Ang ibig sabihin napaprioritize, inuuna mo yung mahalaga. Di ba? Merong quadrants of priority eh. No, paki-type na lang, quadrants of priority. Pag sinabing quadrant, 4 na antas ng priority. Number 1, you do what is urgent and important.
Yan. Yan ang number 1. Quadrant. It is urgent. It is important. Okay. Number 2. Important, but not urgent. Mahalaga, pero hindi minamadali. Yung una, mahalaga at dapat gawin kaagad. Ha? Okay. Yung pangalawa, mahalaga, pero hindi dapat gawin kaagad. Okay. Yung pangatlo, urgent, but not important. No, yung gusto mong madalhin, pero hindi naman mahalaga eh. Okay. Ang worst, not urgent, not important. Pero if you will check your activities, marami sa atin, mas ginagawa yung hindi naman urgent, hindi naman importante, pero yun ang ginagawa. Alam mo, nag-aaral ka. High school. Right? Sabi mong college. Ano ang hindi urgent at hindi important sa isang nag-aaral pa? Relationship. Relationship. High school pa lang, nagbo-boyfriend na. Nag-girlfriend na. Eh pag high school ka, important ba yun? Hindi. Urgent ba yun? Hindi. See? Pero many people find themselves doing the number 4. Urgent but not important. You want to have a cell phone. Grade 5, grade 6, you want to have a cell phone. Urgent sa kanya. Pero importante ba yun? Hindi rin eh. Oh. Pero ilan yung sa inyo na nagtatampo pagka hindi bibili ng cellphone? Na para bang dyan nakasalalay ang kaligayahan nyo. See? Important but not urgent. O ano yung isang bagay na mahalaga pero hindi urgent? Alam ba, sa Christian community, yung witnessing, importante ba na nagwi-witness tayo? Importante. Pero, hindi tayo naman nagmamadaling mag-witness. Alam mo mahalaga, pero hindi mo naman ginagawa. Okay? Ang dapat, importante na at kailangang gawin pa. Alam mo, yung pagpunta sa doktor, alam natin dapat meron tayong regular check-up. Pero kailan ka nagpupunta sa doktor? Pagka meron kang naramdaman. So, sa marami sa Pilipino, importante, pero hindi nagmamadali. Punta sa dentista. Kailan ka nagpupunta sa dentista? Pag masakit na, pero ano dapat? Regular yun. Di ba? Oh. Kaya ako hindi ko problema yung dentista. Hindi kumikita sa akin ng dentista. Ha? See? Pero sa mga anak ko, miski sa mga anak nila, importante yun. Kaya sila may regular appointment sa kanilang mga dentista. You see? Inong araw kasi si Chuponching, pag masakit ang ngipin mo, isa lang ang alam niyang gagawin eh, bubunutin. Kaya tuwing pupunta ka doon, bunot. Ha? Oo. See? So, pagka meron kang purpose in life, napaprioritize mo eh. See? Halimbawa ako, yung pag-aasawa, nag-asawa ko, almost 30 years old na ako. Okay? Importante pero hindi urgent at the time sa akin. At mabuti naman, si Ate Puring, ako'y hinintay. Huh? Sapagkat kung hindi niya ako hinintay, nako, hanggang ngayon, dalaga pa rin siya. Ha? See? Si Romy, importante sa kanya yung siya may trabaho. No work, no pay yan eh. Pajacking nga yan eh. Alam mo yun, ting makikita ko hindi ako naawa sa kanya, humahanga ako sa kanya. See?
Humahanga ako. Kasi yung kanyang pagdadala ng tubig, meron siyang, ano tawag mo doon? Yung lalagyan. Ilan ang laman nun? 12. Imagine, 12. Ako nga, yung isa, hindi ko mabuhat eh. Siya, 12. Papadyakin niya yun. Minsan, paakit ng barangka, nakikita namin. Hindi ako naawa sa kanya. Humahanga ako sa kanya. Kasi kung makita ko siya, maawa ako, titigil ako eh. Bibigyan ko siya ng pera. Eh pag binigyan ko siya ng pera, uuwi na yan eh. See? Pero God is giving him good health and strength. Kasama doon yung kanyang sacrificing spirit na andito siya. Okay? Because for him, in the camp, it is important, it is urgent for Romy. Sa inyo, importante na sa camp. Bakit? Eat all you can eh. Ha? Kanina, sabi ko kay Mrs. Ruth, I wonder why your food is always irresistible. Ano yung ibig sabihin irresistible? Yung pang gustong-gusto mo, di ba? Kanina, ang lambot nung longganisa, no? Hindi, longganisa binigay sa akin eh. Ha? Tsaka yung itlog, di ba? Oh, alam niyo sabi niya? Because we cook it with love. You see? We cook the food with love. Yun. Sa kanya, hindi trabaho yung nasa kitchen. It is a ministry. Because they know or she knows that she is feeding the children of God. See? Meron bang dumating na langgam na kasinlaki ng ipis sa mga cabins nyo? Wala. Ibig sabihin, hindi kayo nag-uwi, di ba? Ayun. Yun. So, it helps us prioritize. Ha? Ano ba si Raymond? Si Raymond, pagka may gawain sa church, nagsasabi ka agad yan sa BCC. At pag nalaman ng BCC na sa church, payag. Di ba, Raymond? You see? Payag. Kasi alam ng BCC na si Raymond will work sa kanyang ministry sa church. Huwag lang mamihasa. Ma'am, meron kaming gamit sa church eh. Papayagan, hindi naman pupunta sa church. Hindi ganun si Raymond. Si Juliet, syukdang gabi dumating dito. Saka si Julie. Ayan, hindi. Julie gusto ko eh. Ano ba kayo, marunong pa kasi. Di tawagin siya Julia, ako Julie. Bira naman, oh. Di ba? Okay. Si Jan. Gabi na rin dumating yan. And I appreciate that. Okay. Last na lang to. Para last point. Marami pa yan eh. Pero last point na. Yung ano ang nagagawa na. Yan. Number 2, dito ako magtatapos. Ha? Meron kang consistent action para magawa mo yung dapat mong gawin. Hindi ka nagdidili-dali. Hindi ka nagpapatumpik-tumpik. Consistent ka. Palagi kang warm. Hindi warm ka, malamig ka, warm ka, hindi. Okay? Consistent. So mga kapatid, these are some of the things I wanted to share with you. If only for us to be encouraged, challenged, in one accord, we run the Christian race. Okay? Consistently, without giving up. Our purpose, our goal is to earn the recognition of God, the commendation from God. So we live a life
full of joy, full of peace. Di ba? Ang importante ay yung mahalaga. Di ba? Ano yun? Alam mo na ikaw ay mananampalataya. Alam mo na ikaw ay kumilala, tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. So if you know that you're a child of God, everything that we hear, everything that we share, it will register in your heart. Papasok dito, hindi lalabas doon. Papasok dito, pupunta sa puso, lalabas sa ating mga... From the head to the heart to our hands. What do I mean? To our hands. Gagawin natin. Yung dapat gawin. Amen? Tayo po'y manalangin. Father, we thank you that you shared your wisdom to us, letting us understand the importance of living a life with a purpose of giving glory to your name. Tulungan mo kami, aming Diyos, na isapuso namin, isabuhay namin ang iyong aralin sa amin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you and good morning.